Akala ko dati, sapat nang mag-ipon at magtipid. Pero may 8 aral sa personal finance na talagang nagpabago sa buhay ko at sana makatulong din ito sa'yo. Medyo personal ang video na to, pero kung seryoso kang baguhin ang financial life mo, panoorin mo ito hanggang dulo dahil yung lesson number 7, baka yan ang kailangan mong marinig ngayon. Number 1, practice delayed gratification. Matipid talaga ako ever since, kaya wala akong problema sa pag-ipon. Pero iba pala yung feeling nung bigla ka nang may sariling sahod mula sa first job mo as a fresh grad. Akala ko noon ang dami ko ng pera, pero ang hindi ko napansin, habang dumarating ang sweldo, mas mabilis pa palang nawawala. Kapag kinsenas o katapusan, parang automatic, bagong damit, sapatos, gala, happy-happy, at food trip with office mates. Syempre, bata pa, gusto mo maporma, maka-impress at sumabay sa uso. Living in the moment talaga. Pero isang araw napatingin ako sa laman ng savings ko, parang hindi lumalaki. Yung totoo, parang wala rin akong naiipon talaga. Doon ko na-realize na hindi sapat ang pagiging matipid kung impulsive ka naman sa paggastos. Kaya importanteng i-practice ang delayed gratification dahil ang pera madaling kitain. Pero ang control sa sarili, yan ang skill na minsan mas mahirap matutunan. Next, i-track ang pera. Sabi nga, if you don't track your money, it's as good as gone. At totoo yun, kasi ako mismo na-experience ko yan. Matipid ako growing up, kaya may ipon naman ako kahit papaano. Pero nung nagsimula na akong kumita, hindi ko na alam kung saan napupunta yung pera. Gastos dito, gastos doon. Hindi ko rin alam kung sapat ba talaga yung kita ko o masyado na akong maluho. Kaya nung mas naging aware ako sa kaperahan ko, na natutunan ko rin sa isang lesson na babanggitin ko later, dun ko na naisipang mag-track ng pera. Nag-download lang ako ng expense tracker app at dun ako nagulat. Dun ko lang nakita kung gaano kalaki ang napupunta sa mga maliliit pero paulit-ulit na gastos. Kaya importante na matrack mo rin ang mga ito: savings, income, expenses at net worth. Savings, ito ang unahin mo lagi. Kahit 10% lang muna ng income mo, pero as time goes on, pwede mo pang taasan yan. Income, lahat ng source mo, hindi lang sweldo. Expenses, mga gastos mo tulad ng bills, transportation at groceries. Ideally, dapat around 50 to 60% lang dito. Pero kung sumusobra, make sure na i-adjust mo ang iyong expenses. Or if hindi na talaga kaya, mag-focus on how to increase your income. Net worth, assets which are your savings or investments, minus liabilities or mga utang. Ang ganda rin nito i-track. Nakaka-motivate siyang makita na tumataas, parang progress bar ng financial life mo. At kung gusto mong matutunan pa yung mga budget systems at how to grow your money, meron akong nirekomendang video na nandyan sa end screen. Pero tapusin mo muna to. Ngayon, alam mo na ang current picture ng pera mo. Ang tanong, ano pang pwede mong gawin? Next, read self-improvement books. Dito talaga nagsimula ang lahat. Kung hindi ako nagbasa ng self-improvement books, malamang hanggang ngayon, sablay pa rin ang mindset ko sa pera. Noong una, parang boring. Rich Dad Poor Dad, bata pa ako nung una ko siyang nakita sa bahay. Hindi ko nga tinapos kasi wala namang pictures. Pero eventually, nung nagtatrabaho na ako, nagkausap kami ng mga kaopisina ko tungkol sa business at investing. May isa sa kanila na nag-recommend ulit ng libro na yun. This time, binigyan ko ng chance. And it might sound cliche, pero nagsimula rin ako sa personal finance with Rich Dad Poor Dad. Kapag nasa biyahe ako at traffic o nakapila sa UV Express, binabasa ko siya. Pag uwi sa bahay, diretsong basa pa rin hanggang sa natapos ko na. Sunod-sunod yan, Secrets of the Millionaire Mind, Think and Grow Rich, 4-Hour Workweek, at iba pa. Pati yung mga pinapanood ko sa YouTube, iba na rin. Basta ang dami kong natutunan at mas mahalaga, nagbago ang pananaw ko sa pera at sa buhay. Dati, pag break time sa work, ang usapan madalas, saan ang next travel? After work, saan tayo tatambay? Ako naman, iniisip ko, paano kaya magka-passive income? Paano ako makawala sa rat race? Walang masama sa gala at gastos. Kanya-kanyang trip lang yan. Pero, iba yung saya
kapag unti-unti mong naiintindihan kung paano talaga umasenso. At dito ko rin nakuha ang inspirasyon para gawin ang next lesson na sobrang life-changing sa akin. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mo laging updated sa ganitong uri ng content, like and subscribe. At pakihit na rin ang notification bell. Salamat! Next, create other source of income, if kaya. After kong mabasa yung Rich Dad Poor Dad, at especially yung 4-hour work week, hinanahan talaga akong subukan yung mga side hustles na nabanggit doon. Kaya habang weekends at libre sa trabaho, nagtry ako ng kung ano-ano. Dropshipping, affiliate marketing, ebooks, digital products at iba pa. May kumita kahit papaano, pero karamihan sablay at lugi. Pero ayos lang kasi bawat subok dagdag skill at dagdag experience. Kung hindi ko sinubukang mag-dropshipping, di ako matututo ng Facebook ads, gumawa ng website at mag-setup ng Shopify. Hindi man ako expert pero may alam ako at ready akong gamitin yon kapag kailangan na. Maraming nagsasabi, don't be a jack of all trades, master of none. Pero para sa akin, okay lang mag-explore lalo na kung hindi mo pa alam ang gusto mo or calling mo. Dahil sa kakatry, doon mo malalaman kung saan ka bagay, kung anong gumagana, at kung ano ang pwede mong i-master later on. Huwag kang matakot mag-try. Mas pangit yung wala kang na-try ni isa kasi takot ka. Pero kung happy ka naman sa current career mo, walang masama na mag-focus dyan. Ang mahalaga, may growth at may progress. Pero paano kung nakaipon ka na at hindi mo alam kung saan mo ito ilalagay? Kailangan mo marinig tong susunod. Number 5, huwag papadala sa mga hype. Nung time na kumikita na ako ng medyo maganda, may ipon at emergency fund na rin. Naisip ko na ready na ako to explore other opportunities. Sakto, sumabog noon ang crypto, NFTs, meme coins at play to earn games. Dahil na curious tayo, sinubukan ko rin. I did some research pero may mga times halos wala. Ride lang sa hype, sabay sa uso. Kasama ko pa noon yung mga kaibigan ko na nasa crypto space rin. Trip lang, halos. Gut feel lang. Hindi smart investing, kundi guessing game na halos parang sugal. Ang ending, lugi. Na pump and dump, natuto kami the hard way. Doon ko mas naintindihan ang 2 golden rules. Don't invest in things you don't understand at invest only what you can afford to lose. Buti na lang, malit lang yung nilagay ko. Kaya kahit nalugi, okay pa rin. Pero kung isipin mo, sayang pa rin. Sana nilagay ko na lang muna sa low risk investments. Hindi man kasing bilis ng hype, pero at least may chance pa rin mag-grow over time. Same thing happened nung gusto namin mag-franchise. Ang ending, hype lang ulit. Wala kaming matinong plano, walang proper research. Sayang din yung reservation fee. Kaya lesson learned, hindi lahat ng trending dapat sabayan. Hindi lahat ng nakikita mo sa TikTok o Facebook legit. Mag-research ka. Alamin mo yung legalities, gaano katindi ang risk. Walang sure na kita sa kahit anong negosyo o investment. Kaya kung ayaw mong malugi, matuto kang maging maingat at matalino sa pagbitaw ng pera. Ngayon, paano kung may momentum ka na at nag-i-improve na ang finances mo? Ito ang susunod mong gawin para tuloy-tuloy ang pag-angat. Next, maximize momentum. Tao lang tayo, may mga araw talagang tinatamad din. At minsan, parang nawawalang disiplina at consistency. Pero, ang importante, huwag kang tumigil. Kapag nag-start ka ng mag-ipon, mag-aral, or mag-improve, ituloy-tuloy mo. Huwag kang maging complacent. Kung naabot mo na yung goal mong 10,000 pesos savings, hindi ibig sabihin pwede ka na ulit maging gastador. Dapat mas lalo mo pang dagdagan o gumawa ng bagong goal. Ride the momentum. Kasi habang umaandar ka, mas madali nang mag-level up. At sa bilis ng pagbabago sa mundo ngayon, AI, bagong gadgets, bagong technology, tapos may inflation pa. Kaya kailangan makasabay ka. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para hindi rin mapag-iwanan ang skills mo, ang mindset mo, at ang pera mo. Pero, what if kahit anong gawin mo, parang hindi ka pa rin umuusad sa buhay? Itong dapat mong marinig. Number 7, your finance journey is different. Sabi nga, there's no single blueprint for financial success.
Ibig sabihin, walang one size fits all pagdating sa pagyaman at pag-asenso. Kasi nga, magkakaiba tayo ng sitwasyon sa buhay. Magkakaiba tayo ng income, trabaho, responsibilidad at goals. Kaya hindi pwedeng pare-parehas ang diskarte at resulta. Kaya huwag mong hanapin yung best na investment o best na negosyo. Kasi kanya-kanya talaga yan. Depende sa preference mo. Dahil kung isa lang ang sagot, edi sana lahat tayo same ng investment at business. Pero ang importante, focus ka sa sarili mong progress. Kahit mabagal, kahit pakunti-kunti lang, basta tuloy-tuloy, pasasaan pa't makakarating ka rin. Huwag kang ma-stress sa success ng iba. Laging may mas mauuna, may mas magaling, may mas mayaman. Pero hindi ibig sabihin nun na talo ka na. Huwag mong i-compare ang sarili mo sa iba dahil hindi mo sila kalaban. Ang totoong kalaban mo, yung dating version ng sarili mo. So just stay in your lane. I-enjoy mo lang yung journey mo. Next, i-grow pa ang pera. Hindi sapat na mag-ipon ka lang ng mag-ipon. Pero kung yan ang focus mo ngayon, ayos lang. Kaso kung may sapat ka ng savings, huwag mong hayaang matulog lang ang pera mo. Dapat your money should work for you. Yan yung pagkakamali ko dati. Masyado akong naging defensive. Puro ipon. Walang risk, walang growth. Kasi ganun ang kinalakihan ko. Tipid mindset. Safety lagi. Which is wala namang mali dun. Pero habang tumatagal, na-realize ko, habang nagmamahal ang bilihin, lumiliit ng lumiliit ang halaga ng pera mo. Yung 1,000 pesos noon, halos pang isang grocery na lang ngayon. Kaya kailangan mag-invest ka. Start with yourself. Skills, knowledge, at experience. Then gradually explore small business, side hustle, or legit investments. Hindi kailangang malaki agad. Basta tuloy-tuloy, kahit boring, kahit paunti-unti. Kung kaya, gawin mong auto-invest para consistent. Siyempre, bawat tao may iba't ibang risk tolerance. Kaya bago ka mag-invest, siguraduhin mo munang naiintindihan mo ito at okay ka sa risk. Ngayong alam mo na ang 8 personal finance lessons na bumago ng buhay ko, ang tanong, marunong ka na bang mag-manage at i-grow ang pera mo? Practical tips ito na pwedeng makatulong sa financial future mo. Kaya ito ang sunod mong panoorin. How to manage your money para di ka laging kapos. Click mo na. Watch now.